Good day, everyone, to all the audience out there. So I am James Aldrich Hedlund, computer science student from the University of St. Louis, Tuguegarao. So I'm basically here to explain my code to you all. So first is, yung code ko is, yung unang part ng code ko is yung tinatawag natin na flexer or tokenizer. Isipin nyo na ito yung parang nagbabasa ng code na binigay natin. Ang ginagawa niya is, hinahati niya yung code sa mga tokens. Ang tokens naman ay parang mga individual words or symbols. For example, yung if, else, mga numbers, mga variable names. Ginagamit niya yung mga regular expressions or DREM module para malaman kung ano yung word at kung anong type siya. Keyword ba siya? Number ba siya? Etc. So, pagkatapos naman ng lecture is dadaan tayo sa parser. Dito naman, i-check kung tama ba yung pagkakasulat ng code natin. Tinitignan niya kung sumusunod ba sa grammar nung mini language natin. Halimbawa, kung yung if statement ba may condition, may then, o kahit curly braces, etc. Kung mali yung syntax, mag-error siya. Ang parser, sinusubukan niyang buuin yung structure ng code sa paraang maintindihan ng computer. Dumako naman tayo sa interpreter. Yung interpreter yung pinaka-utak ng program natin. So, ito talaga yung nag-execute ng code. Kung may variable declaration, magsasave siya ng value sa memory. Kung may if statement, i-check niya yung condition at kung true, execute niya yung code sa loob ng if. Kung loop, either while or for, uulitin niya yung code hanggang sa matapos. Basically, ito yung gumagawa ng action based sa code. Yung main function naman, siya yung nagpapatakbo ng buong process. Ito yung nag-ask sa user na mag-input ng code. Tapos, tatawagin niya yung lexer, parser, at interpreter para i-process at i-run yung code na binigay ng user. So, after noon, mayroon din siyang try except block para i-handle yung mga errors para hindi mag-crash yung program kung may mali sa code. Tapos, ang importante natin tandaan na simple lang itong interpreter na to, hindi niya kaya yung lahat ng complex na bagay na kaya ng totoong programming languages. Pero maganda to para maintindihan yung basic concepts kung paano gumagana yung mga interpreter at compiler. Yung lexer, parser, at interpreter, tatlong importanteng steps yan sa pag-translate at pag-execute ng code. So, ayan ang basic na idea kung paano gumagana itong interpreter natin. Tumatanggap siya ng code, binabasag ito, naalam ang structure, at pagkatapos ay i-run ito. Simple lang ito, pero ipapakita nito ang mga pangunahing konsepto talaga, main concepts sa likod ng kung paano pinaprocess ang isang programming languages. So, ito lang po at sana natulungan ko kayo sa pagko-code or maintindihan yung mga basic concepts. So, thank you.